Sa akin, walang kwenta itong ipapasambil ni Amy Marcos kasi wala na eh, nakakulong na si Pangulong Duterte. Ang pinakamagagawa mo na lang ngayon, Amy Marcos, tumulong ka na mapauwi si President Duterte kasi tulad lang sinabi mo, we will bring PRRD home. So, it's your time. It's your time to shine and fulfill what you have promised, no? Na pauwiin nga si Pangulong Duterte. Ang total, wala namang ibang may kasalanan or wala namang ibang may gawa niyan kundi ang kapatid mo. So itong gagawin niyang illegal or gagawin niyang krimen ng extraordinary rendition, eh bawal naman talaga sa Pilipinas yan. Bawal sa Pilipinas yan, mga kapatid. So hindi na kailangan. Eh alam naman natin, kaya nga tinawag ni BP Sara na dinukot yung kanyang tatay kasi illegal ang extraordinary rendition sa Pilipinas. So no need to. Kasi kung, halimbawa, may pasayan, mga partners, hindi naman papakinabangan ni PRRD yan eh. Si PRRD nakakulong na ngayon. So, halimbawa, mapasa yung bill na yan, ang makikinabang dyan, yung mga future leaders na uupo, presidente, senador, vice president, silang mauupo dyan. Parang, ang nakikita ko nga dito eh, parang sa tingin ng mga tao, si Amy Marcos ay kumakampi sa mga Duterte. Pero at the same time, she is saving their family's asses. Kasi ito kung halimbawa, may pasa itong extraordinary rendition, may sa batas. So, hindi na po pwedeng gamitin yan. So, hindi na po pwedeng halimbawa, may isang presidente dalhin sa ibang sa dahig or sa ibang bansa man. Kasi meron ng batas. So, parang nangyayari, tingin ko dito, Super Ate is saving her brother's ass. Kasi, kung halimbawa man, maging presidente si VP Sara Duterte at merong batas na nagbabawal ng extraordinary rendition, so hindi ngayon madadala yung kapatid niya papunta sa ibang bansa. Kasi Double purpose. double purpose. Oh. Sa mata ng tao, kumakampi si Amy Marcos sa mga Duterte. And at the same time, ilililigtas niya rin yung kapatid niya kasi alam niya na pag nanalo si BP Sara Duterte, baka gumanti, ipadala din ang kapatid niya sa ibang bansa. So now, pag pumasa, itong extraordinary rendition or Duterte bill na ito, hindi na magagawa yun ni BP Sara Duterte or sino man na susunod na magiging presidente dahil may batas na. So yun ang tingin ko dito. Ako medyo matalino to si Amy. Matalino eh. Kaya nga nandiyan pa yan eh. Sa Senado, kahit sabihin na natin wala nagagawang malaking impact sa Pilipinas, nandiyan pa rin sa Senado, nandiyan pa rin sa politika kasi matalino siya. So gamitan. Gagamitan sila. Even si BP Sara Duterte, tingin ko parang pinapasunod na lang din niya si Amy Marcos. Kasi wala eh. Ang may kasalanan talaga dito na kung tutuusin si Amy Marcos kasi siya talaga nagsabong doon sa magkapatid para maging unity team. So, the blame is on her talaga.